O, di ba? Ano ho yan Iba talaga yan, yung Individual, warrant administrative over the o hindi? individual po yan, hindi naman sa estado natin Tsaka din ho yun, mga kababayan. Ano? Yung sinasabi ni Remulla, ni Secretary Boying Remulla, mga bossing, pang-isahan tao. Cover pa din, mga bossing. Pero hindi ibig sabihin, isinuko na ho yung soberanya natin. Na yan ho yung paulit-ulit na isinisigaw po ng mga DDS na narinig dahil po inaaresto ang dating Pangulong Duterte. Isinuko na yung soberanya natin. Pero tanungin mo sila, nanonood ka ba nung mga hearing? Nanonood ka ba nung mga balita kung ano na talaga ang lagay? Sasabihin, hindi. Walang alam. No? Bakit ka nag-post niyan? Kasi nakita ko yung kapitbahay ko nag-post. Ang sabi, inaaresto na si dating Pangulong Duterte. O ibig sabihin, nakikiano ka lang, nakikiviral ka lang. Yan po ang mga DDS, mga kababayan. Kaya po, pag nandito, nakikinig na sila sa atin, ano sasabihin nila? Adik ka. Ang sasabihin nila, bayaran ka. Dahil ngayon lang ho nila naririnig dito sa ating channel dahil mga kababayan, na-attract sila no, nung title natin. Nagsipasukan. Ngayon, bago sa pandinig nila, ngayon ko lang narinig to, wala to, nagsisinungaling to si Mark Ramos. Yun pala, naibalita na ho. Mga kababayan. Ganun lang ho yung mga DDS, mga boss. It's a warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang Ano yung sinasabi ng mga DDS, ng mga soberanya? Isinuko ang soberanya. Di ba? higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yuyuenle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng. Eto, gusto ko yung tanong ni Erwin. Paano na lang kaya kung dito pa ginawa ang trials ni Duterte? Attorney ni Duterte laban sa resource person. Di ho ba? Ayan ho hindi na ho yan. Hindi na ho yan Pangulo ngayon. Pero nakita nyo yung mga kakampi niya na nandoon po sa Senado, mga kababayan. Paano pa kaya yung mga nagrereklamo dati kay dating Pangulong Duterte, ano kaya ang nararamdaman nila nun? Na mismong itong dating Pangulo kumalas sa ICC, paano pa kami magrereklamo? Saan patutungo ang reklamo namin? Dumiretso tayo. Doon sa may laban tayo. Dahil dito sa gobyerno ni Duterte, siya yung nirereklamo natin, wala tayong laban dito. Kaya napunta po yan sa ICC. Sinamahan at tinulungan po ni dating Senador Trillanes at ni Gary Alejano. Lokal. So nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. Ang masasabi ko dito, Eto, Manang Aimee, yan pong klase ng aresto na yan, maitatala po sa historya ng Pilipinas ang pinakamahabang aresto na nangyari sa kaysaysayan ng Pilipinas, tingin ko. Correct nyo na lang po ako kung mali. Biruin mo, 12 oras, mga kababayan, pagkatapos basahan ng Miranda rights, umaga, nagbasahan ng Miranda rights, umabot ng kinagabihan na po, mga bossing chief amo, sir. Para ho sa kanila, pagmamadali pa din po yun. Kung ako gagawa ng mali at kailangan akong arestuhin, pagkabasa sa akin ng Miranda rights, hahawakan na ako, tara, sama ka na. Halika, sama ka na. No? Naiparinig na namin sa iyo ang iyong karapatan. Karapatan mong kumuha ng lawyer, karapatan mong ganito, ganyan. Kung wala kang lawyer, bibigyan ka ng gobyerno ng Pilipinas para magtanggol sa iyo. Tapos halika na. Siguro pinakamatagal na makakapag-stay ako doon, 5 minuto. Ang dating Pangulong Duterte, nakaganon pa ho di ba? Tapos nile-lecturean yung mga pulis, nile-lecturean yung mga nakapaligid dun. Tapos masasabi pa nila, nagmamadali na arestuhin ang dating Pangulong Duterte.
Sabi ni Ben Tumbling, dapat nanlaban na lang para tapos na ang problema ng gobyerno. Tuloy. Talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Correct. Andito rin yung... Madam Chair, if I may. yes, Iba na siya agad. Ano? Kasi natumbok napunto Hintayin natin yung masasabi ng Korte Suprema. Diba? Tama naman si Secretary Boying Remulla. Nung natumbok niya biglang andito din si ganito, ganyan. Pakinggan Magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. andito rin yung... Madam Chair, if I may. yes, Senator Bato, please. Naman tayo. Nakita nyo? Biglang iba na siya. Nung napuntuhan ni DOJ, Secretary Boying Remulla, andito din si biglang umiba na. No? Mga kababayan, syempre naputol doon, di ba? Enter si Bato de la Rosa, mga bossing. Dito tayo kay Tobats. We are here. Eto, tingnan nyo mga kababayan. Mamaya, pagkatapos nung kay Secretary Boying Remulla, ipapakita ko naman sa inyo kung paano makipag-usap si Bato kay General Torre. Kay Boying, iba siya no? Kay Boying medyo kalmado siya Pero kapag kay General Torre, medyo pasigaw Yun yung napansin ko. Remind the Secretary of Justice na we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin Sinasabi nila yung katotohanan, mga kababayan. Pero kapag kayong nagtatanong na po yung mga senador, mga bossing, gusto nilang ipamukha na mali yung ginawang aresto. Ano yung sinasabi ni Bato de la Rosa? Hindi kayo ang tama, hindi kayo ang mali. Mabuti pa si Carlos Agassi. Ano ko yan sinusubaybay ako yan si Carlos Agassi. Kayo ang tama, mali ako. I'm not your doctor. Di ba? Kay Bato de la Rosa, paumpisa pa lang, kuyukod na no? Kay SOJ. Pero kapag kadating nito, kay General Torre, pasigaw mga kababayan. may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Hindi po kami nagsasabi na tama kami. Saglit lang mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na ako kung pinuputol ko. No? Paano makakapagsinungaling yung mga umaresto, yung mga PNP, kung napakahaba